Nagsalita na ang simbahang Katoliko sa issue ng pagpupuslit ng iligal na ivory na ginagamit umano sa paggawa ng mga imahe ng santo. At giit nila, hindi kinukonsinti ng simbahan ang maling gawain. Pero umalma rin sila sa umano'y hindi raw patas na ulat ng isang US magazine tungkol sa iligal na ivory trade na nagsangkot sa isa nilang kabaro. Nakatutok si Alan Domingo ng GMA Cebu. Hindi raw kukonsintihin ng Catholic Bishops Conference of the Philippines ang mga iligal na gawain. Maging itong pinakabagong kontrobersiya ngayon na kinaharap ng simbahan, ang pagpupuslit ng ivory para gawing imahe ng mga santo. Aminado si Cebu Archbishop Jose Palma na gumagamit dati ng ivory ang simbahan para magpagawa ng mga imahe ng santo. Pero hindi na raw ito nangyayari ngayon. The Church does not condone ivory smuggling or other illegal activities, although in the past, ivory was one of the materials used in the adornment of liturgical worship. Pero ayon kay Archbishop Palma, tila hindi yata naging patas ang lumabas na report ng US magazine na National Geographic. Nagpanggap daw ang writer na gagawa lang siya ng feature tungkol sa Santo Niño de Cebu. Pero, imbestigasyon na pala ito tungkol sa iligal na pagkalakal at smuggling ng ivory sa mundo. Base sa ulat ng National Geographic, ang paggawa, pagbinta at pangungulikta ng mga santo at iba pang imahe yari sa ivory dito sa Pilipinas ang posibleng isa raw sa nagtutulak sa illegal ivory trade. Lalo pat ilang bisis nang may nasabata shipment ng smuggled ivory tusk sa Pilipinas. Nakukuha ang ivory mula sa tusk at ngipin ng ilang hayop. Kaya ang walang habas na pagkalakal nito ang sinisisi sa pagpatay at unti-unting pagkaubos ng mga elepante at iba pang species. Ang nadadawit ngayon sa kontrobersiyang ito, isang pari ng Cebu, si Monsignor Cristobal Garcia, na may malaking koleksyon ng mga imahe ng Santo Niño na gawa sa ivory. The account given by the National Geographic magazine needs to be assessed as to its veracity, considering that the article smacks of bias against religious practices. Sinuspindi si Monsignor Garcia dahil sa isinagawang imbestigasyon ng Vatican sa kasong child abuse na sinampa laban sa pari ng siya'y manilbihan sa Amerika. Ang hindi alam ng Archdiocese of Cebu, bakit ngayon lang inimbestigahan ng pari samantalang nangyari na raw ito noong dekada 80 at humingi na ng patawad sa kanyang mga kasalanan. Nasa Maynila raw ngayon si Monsignor Garcia. Sinusubukan naming hinga ng kanyang pahayag, pero ayon sa aming mga source, nanghihina na raw ito at kasalukuyang nagpapagamot sa sakit na diabetes. Dinalaw namin na ang Society of Angel of Peace sa Talisay City kung saan nagsilbi si Monsignor Garcia. Maging ang mga parokyano ng pari, tila dismayado rin sa mga balita. Portig yung guulan na mo. Kay sa sitwasyon ni Monsignor Chris karon nga naa siya sa ospital nga nung ninggawas na karon. Nga dili man siya makatubag ana. Pinuntahan ng DENR Region 7 ang Archdiocese upang umpisahan na ang sinasagawang imbestigasyon hinggil sa ivory smuggling sa Pilipinas. Ang National Bureau of Investigation tutulong din sa imbestigasyon ng DENR. Ayon kay Archbishop Palma, bukas ang simbahan sa anumang imbestigasyon. Pero ngayon pa lang, dinangginan niyan hindi pag-aakin ng Archdiocese ang mga imahe ni Monsignor Garcia. Hindi rin raw gawa sa ivory ang Santo Niño de Cebu, taliwas sa report ng National Geographic. Alan Domingo, nakatutok, 24 oras.